Pero dahil hindi ako sanay na walang ginagawa, kaya hinahayaan na rin ako nitong paminsan-minsan. Patungo na ako sa kwarto namin nang marinig ko ang sit-sit ng kung sino. Psst! Psst! Nats! Palinga-linga ako. Halika! Bakit? Tanong ko sa dalawa. Kita ko ang mga mata nitong nagniningning. Nakita mo ba? Nakita mo ba? Tanong ni Leste. Kumunot ang noo ko. Sino? Nagkatinginan ang dalawa. Sino pa? Hindi si Sir Alexander natin. Wika ni Ella. Natulala ako nang tumili ang dalawa. Ha? Nandito na siya, nandito na siya. Napakamot naman ako sa ulo. Naku, ang dalawang ito, ewan ko ba. Hindi pa po mga ate. Bakit po? Hinampas naman ako ng mahina ni Ella. Pag makaati ka naman Sabay irap nito. Napangiti naman ako. Oo naman, ate naman talaga kayong dalawa. Kanina pa kami nag-aabang na makita si Sir Alexander. Kung alam mo lang kung gaano siya ka hot and super duper guwapo niya, Nats. Ganon ba? Napaawang ang labi ko nang tumalon-talon pa ang mga ito sa harapan ko. Namumula rin ang pisngi ng dalawa. Naku, napaka-excited nila. Akala mo kung sila yung hahanapin ni Sir Alexander. Hoy, Nads! Natulala ka na naman. Huwag mong sabihin hindi ka man lang interesado na makita si Sir Alexander. Wika ni Ate Leste. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Bakit po? Dapat pa bang maging interesado ako? Inusinting tanong ko nang biglang magkatitigan ang dalawa at saka biglang bumanghalit ng tawa pero mahina lang. Sira ka talaga. Bawal kasing mag-uusap-usap kapag nasa oras pa ng trabaho. Sabi ko sa'yo na inusinti pa si Nats. Wika ni Ella kay Ate Lester. Tumingin ang mga ito sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang hawakan ako ni Ate Lester sa magkabilang balikat. Ha? Bakit po hinahawakan mo ako sa balikat ko? Sabihin mo nga, Nads. Nagkaroon ka na ba ng crush? Crush? Ano po yun? Naguguluhang tanong ko. Nanlaki ang mga mata nito. Ha? Ibig sabihin kahit crush wala ka? Ibig sabihin hindi mo pa nga nararanasan ang magkakaroon ng crush? Ay naku, palatak nito. Umiling na lang ako. Hindi po, hindi ko nga alam kung ano yung crush na yan Para matapos na ang usapan, ang daldal pa naman ng dalawang ito. Crush is paghanga. Sometimes lumalala. Ibig sabihin, kapag nakakita ka ng gwapo at bigla mong nagustuhan, bigla ka na lang mapapangiti at kikiligin. Ganon ba yun? Wika naman ni Ella. Sira, oo naman. Ako, Diyos ko, napaka-inosente mo dahil. Dapat bibinyagan ka na, my goodness. Ganon po ba? Napangiwi ako ni hindi man lang iyon sumagi sa isipan ko. Wala sa isip ko ang mga ganong bagay. Sorry, hindi ko alam ang mga yan Sabay kamot sa bato ko. Bigla yata akong nakaramdam ng pagod sa mga pinagsasabi ng mga ito. Natawa naman ang dalawa. Hindi makapaniwala. Kapag naranasan mo na ang mga ito, tiyak iyang puso mo sasabog sa kabugyan. I-excite yan. Wika ni Ate Lester. Sabay turo pa sa parte ng puso ko. Natawa naman si Ella. Subukan mo para ma-inlove ka. Oh my God. Sasabog talaga? Binalingan ako nito. Ganito kasi yun, Nads. Naku naman talaga, kailangan ko pa bang i-explain sa'yo kung paano ka ma-in-love? Kahit man lang magka-crush ka? Ay naku, ang ibig sabihin ng crush, yung kapag nakakita ka ng lalaki at bigla mong nagustuhan, tipong kapag nakikita mo siya, bigla ka na lang sisigla, bigla kang mapapangiti, kinikilig at higit sa lahat, lumalakas ang pintig ng puso mo dahil pati puson mo.
At lalo na lumalakas din ang kabog ng dibdib mo. Kung minsan nga nakakataranta pa, sabay tawa nito ng mahina. Di ba exciting? Subukan mo para malaman mo kung gaano katamis ang pagmamahal. At ito pa, malalaman mong crush mo siya o gusto mo na siya kapag hindi na normal ang tibok-tibok ng puso mo, day. Tipong natataranta ka kapag nakikita mo siya na para bang ilaw ng tahanan. Araw at gabi ka sa paningin ko na hindi na ako makatulog. Oh, naku, Diyos ko, nakaka-excite. Tipong hindi mo siya matitigan sa mga mata niya na kay ningning. Tipong nahihiya ka at higit sa lahat, mararamdaman mo ang pag-init ng mukha mo kapag tinititigan ka niya na kay sarap-sarap, katulad ni Sir Alexander na matipuno, pogi, siguro malaki yung sa kanya, no? Uy, sira. Itong dalawang to. Sandali akong napapikit ng tumili ang dalawa. Exciting. Para silang ang kilig na kilig sa mga sinasabi nila eh. Okay po. Bumitaw ang mga ito ng buntong hininga. Wala ka talagang feelings, Nads. Ewan ko sa'yo. Napaka-inosente mo pa nga. Palatak ni Ate Lester. Kapag nakita mo si Sir Alexander, pakiramdam mo ang puso mo. Pakiramdaman mo. At kapag isa sa mga sinabi namin nangyari sa'yo, ibig sabihin, crush mo rin siya. Ate, sorry po, pero ate, wag na po nating pag-usapan yan. Bigla akong nabahala, luminga-linga ako sa paligid. Ate, baka kasi may makarinig sa atin na nag-uusap tayo dito tapos ang pinag-uusapan natin si Sir Alexander. Baka may makarinig, nakakahiya ate. Hindi po iyan mangyayari. Wala po sa isip ko ang mga bagay na iyan. Kagad din akong nagpaalam sa mga ito. Sige na, akyat na ako. Hindi ako naisip na magkagusto kahit kanino. Hindi talaga iyon sumagi sa isip ko. Hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin ng crush na yan at love na sinasabi nila. Tanging nasa isip ko ay ang mapagtapos ang pag-aaral at maging maayos ang trabaho ko sa mga Dimitri. Malaki ang utang na loob ko kaya kay Ma'am Alicia at hindi ko sasayangin ang mga bagay na iyon. Lalo't may pinangako pa si Ma'am Alicia sa akin na once makapagtapos ako ng pag-aaral ay sa mismong kumpanya niya ako patatrabahuin. Isang bagay lang ang hindi mawala sa puso't isipan ko. Ang sabihin nitong parang pamilya na rin ang turing nito sa akin. Huwag ko lang daw itong babaguhin at iyon ang makapagtapos ako. Madalas yata akong umiiyak dahil sa pasasalamat. Hindi na ako makakatagpo ng ganito kabait na tao, lalo na't hindi ko man lang kadugo. Samantalang ang inaakalang mga magulang, di ko man lang naramdaman ang pagmamahal ng mga ito kahit minsan. At iyon ang paminsang-minsang napapaiyak sa akin sa tuwing sumasapit ng hating gabi. Lihim akong umiiyak at nangungulila, umaasa na makikita ko ang totoong pamilya ko balang araw. At ito rin ang isa sa pinakadahilan kung bakit porsigido akong makapagtapos ng pag-aaral dahil plano kong hanapin sila. Alam kong walang imposible sa taong may paninindigan. Alas 6 na ng umaga. Malapit na akong matapos sa paglilinis sa sahig dito sa ikalawang palapag nang bigla akong matigilan. Nakaluhod ako ng mga oras na iyon habang hawak ang isang basahan na pinagkukuskus ko sa sahig. Bigla akong kinabahan nang makita ang dalawang paris na paa. Alam kong hindi iyon paa ng dalawang kambal. Lihim akong napalunok. Siya na kaya si Sir Alexander? Bigla na lang kinabog ang dibdib ko sa pagka-nervyos. Bakit ganitong naramdaman ko? Sobrang kaba. Parang sasabog. Hindi ko man lang kasi ito nakita kahapon kaya hindi ko pa nakikita kung ano ang itsura nito. Ramdam kong lalong namawis ang noo ko. Dahan-dahan kong inangat ang mukha ko pataas upang makita ang mukha ng lalaki.
Sandali yata akong natigilan ng magtama ang mga mata namin. Siya pala si Sir Alexander. Kanina pa kaya ito rito? Kanina pa kaya ito nakatingin sa akin na nagmamap dito ng sahig? Good morning. Bigla akong nataranta at nagmamadaling napatayo nang marinig ang paboritong boses nito. Sir, lalaking lalaki at buong buo ang boses nito. Ang tikas din ng tinig. Hindi rin nakaligtas sa akin na nakapasok ang dalawang kamay nito sa bulsa ng pants nito. Good morning po, sir. Lihim kong nakagat ang ibabang labi nang maalalang di ko pa pala kilala ang lalaking nasa harapan ko. Pero sigurado naman akong si Sir Alexander ito. Sir Alexander? Pagpatuloy ko habang nakayuko ang ulo. Lalo kong nakagat ang ibabang labi ko dahil sa panginginig ng kamay ko. Lalo nang mapansin kong papalapit ito sa kinatatayuan ko. Kinakabahan ako. Ang gwapo niya. Ikaw ba si Nats? Bigla akong napaangat ng tingin. Gulat akong napatitig sa mukha nito. Paano niyo po nalamang hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang mapansin kong mukha rin itong nagulat. Umiwas ng tingin sabay tikim. Bigla rin naman akong napayuko nang tumitig ulit ito sa akin. Ikaw lang kasi ang napansin kong bago rito, so naalala ko lang na ikaw si Nads. Minsan mo nang sinagot ang tawag ko kung naalala mo. Bigla akong napalunok. Oo nga pala. Naalala niya pa rin yun? Tagal na nun opo. Nanatili akong nakayuko. Hindi ko magawang tumingin sa mga mata nito. Nagtataka ako kung bakit ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang nasa harapan ko ito. Para bang hindi ako makahinga ng maayos. Hindi rin ako mapalagay. Ikaw rin ba ang naglilinis ng kwarto ko? Tanong nito muli. Tumango ako. Opo, sir. Nakagat ko ang ibabang labi nang marinig kong bumitaw ito ng buntong hininga. Nakaramdam ako ng takot sa isiping baka hindi ito nagustuhan ng paraan ng paglilinis ko sa kwarto nito. Kinakabahan ako. Mabagal kong inangat ang mukha ko upang makita ang reaksyon nito. Parang gusto ko pang pagsisihan nang makitang titig na titig ito sa akin. Kanina pa yata ito nakatitig sa akin . Siguro dahil ang dungis ko na at namamawis kasi buong mukha ko . Hindi niyo po ba nagustuhan ang paglilini? Nang bigla itong umiling, nanlaki naman ang mga mata ko. Naku sir, pasensya na po, lilinisin ko na lang po ulit. Tarantang wika ko. Bahagya pa akong napalapit dito. Natatakot akong baka magsumbong ito sa mami nito. Napakurap ako nang mapansing para itong nakangiti. Nagustuhan ko. Napaawang ang labi ko. Akmang magsasalita pa ito nang makarinig kami ng yabag. Si Ma'am Alicia. O anak,